hangganan tayong mga tao. Yes, na-solve, pero alam ko sigad pa rin yun. Lalo na sa ikabubuti mo. Whether lumapit ka o hindi, mas nakikita ni God yung heart mo. Ikaw, anong kwento mo? Mga sa lahat, thank you very much, brother. Thank you talaga. Thank you, Lord. At ako'y nandito at tinanggap mo as mentee. Okay, the question is, marami na akong na-meet. Dapat na magpapa-mentor ako. Mayayaman din. Pero sobrang kakaiba mo talaga, brother. Mas napili mo na maging mabuti. Kasi marami talaga na sige, mag-mentor ka. Sige, itong bayan, itong how is it, paano mo siya napili? Kasi marami ako nakita na na mas pinili nila na maging parang gano'n. Okay, thank you sa tanong mo. Ganda, ganda. Una, i-correct ko lang yung sabi mo maging mabuti na. We are all sinners, we just sin differently. And most of the time, we hate the sins that we didn't commit. Kasi minsan malakas tayo sa isang bagay, pero mahina naman tayo sa isang bagay. Regarding dyan, palagay ko, ang ganda ng ginawa sa atin ni God na binigyan tayo ng free will to choose. Parang feeling ko nga, school to tinitest na tayo. Kasi pwede namang piliin natin yung mas madali, pero siguro minsan nga, sabi nga, yung malaking daan, maliit yung dulo. Narrow. Yun namang narrow sa simula, sa totoo mahirap, wide pala yung dulo. So, ano ba yung sinasabi ko? Alam naman nating magto-trouble tayo dun Gugulo yung buhay natin. Whether sa negosyo, kung shortcut yan, or whether sa relationship, or whether sa health. Alam naman natin, yung medyo masasarap siya, laging nakakasira rin ng ating katawan. So, yung mapapait, walang gustong kumain. Nakain natin si ampalaya, si ano. Choose the one with the challenge and harder. Kasi pag yun ang pinili mo, mas maganda yung ending. So, sa tanong mong mas maging mabuti, una, magaan, masarap matulog. Sarap kumain, nalalasahan mo. Hindi ka nga kasing yaman nila, pero at least naman, ito yung ginagawa natin. At sabi ko nga, lahat lilipas, maipasa sa tama, maipasa sa next generation. Paano mo mapapasa kung mismon tayo? Di ba sabi, ang ginagawa ng matanda ay kinokopya ng mga bata. Kung kitang-kita naman nilang tayo, mali. Yung mga kababata ko, for context, yung mga hindi nakakilala sa akin, talagang number 1 akong sabongero dati. Hindi, nawala, inalis, nigad, instrument. Yossi, nawala. Casino. Tsaka mga iba pang bagay na hindi maganda. Pero, of course, except drugs. Kasi ayoko talaga ng drugs. Anything na re-reshape ng mind ko or ng brain natin, ayoko. So far, focus ka na lang sa pamilya. Focus ka sa mga trabaho, negosyo, makapagbigay ng job. Kasi, pag may isang lumapit sa'yo, bro, na, sir, thank you, nakagraduate ng anak ko ng college. Empleyado mo siya nung elementary pa lang, nung kinder yung bata. Wow, ganun ka na pala katagal sa akin. Actually, ako dapat na magpa-thank you. Kasi, technically, tinulungan mo ako mag-grow tong kaunting negosyo. So, ako, tinulungan mo. Tapos, kung ikaw, na-appreciate mo rin yun, thank you. So, hindi ba sa way na yun, piliin nating maging mabuti, ang sarap-sarap, di ba? Kung nagpaloko-loko tayo, alam nating may responsibility tayo sa mga tao natin, nalugi ang kumpanya, paano natin ngayon sila papag-aaralin yung mga anak nila? Nagtiwala sila sa atin na magtrabaho sa atin ng halos kalahati ng buhay nila. Kasi kagaya ko, may employee ako na 24 years na doon. So, minsan nga, naubusan na ako ng i-award sa kanya di ba? Sige. Ako naman po, thank you po Sir Mike sa opportunity na binigay mo sa akin na maging part ng apprentice mo. So, chine-cherish ko to na talagang sobrang blessing. Ngayon, yung questions ko po, paano po nyo na-recall kagad ano ba yung magiging calling po nyo? Hindi lang na basta negosyante, pero magbigay ng value. Kasi bibihira po yung ganito pong kayo po na nagbibigay ng value na hindi humihingi na kapalit. Thank you sa tanong. Minsan tinuturo ko to huwag ka na magkukwento ng past mo na may emotion. Pero minsan pag kinuwento ko to, nararamdaman ko pa rin. Siguro past experiences. Normally, we are shaped by our past experiences. Mostly, pag bunso ka, ang akala ko ay nasa iyo lahat. Ibibigay sa'yo,
ikaw yung palalamangin. Kaya nga si Bunso eh. Pero dahil siguro dala ng panahon, tawag ng panahon, nabaril nga yung tatay ko nung 7 years old ako. So nadala sa Maynila. So ubos yung pera sa pagpapagamot. Tapos naiwan ako. Marami pala akong lesson na natutunan nun. Una, sa murang edad 7 taon, natutunan ko na magsaing, magluto, manguha ng mga patani sa paligid, malunggay, para mabuhay kasi malalayo pagitan ng bahay sa amin eh. So hindi ako kakain. So kailangan mo na pala mag-survive. Pangalawa, siguro dahil wala kaming kuryente, walang TV, so radyon di baterya, kailangan bilisan mo yung naririnig mo kasi kailangan ma-absorb mo kaagad. At dahil ang mga libro ay panghiram, kailangan basahin mo na kasi sasauli mo na. At pag alas 6 na ng hapon, didilim na kasi wala rin kang kingke, wala kang ilaw kasi wala akong gas. So kailangan matapos na nung araw. So yung mga past experiences na yan, palagi ko yan na nag-shape. At minsan maririnig ko sa magulang ko na, ay, wala tayong bigas, wala tayong pambili, o hihiram ka ng 10 pesos o 5 pesos yung kulay green na papel, at saka yung 2 pesos na kulay blue. Ay, hindi naman alam ng mga millennials at saka Gen Z yan. Kaso, nawala ko pa yun. Yung hiniram na yun, pambili ng bigas. So siguro instinct ng mother ko na careless ako, pinalo ako. So tumanim sa utak ko yun, ang hirap pala maging mahirap. So itong goal ko sa buhay, ibigay, kahit hindi ako makatulong, basta wag akong maging pabigat. Tapos ang goal ko, magkaroon lang ako ng kahit konting-konti, magtuturo ako sa iba. Total, hindi naman akin to, matikman ko lang yung konting sarap ng buhay, isi-share ko talaga sa iba. Hindi ko pagdadamot. Kasi walang nagtuturo sa akin back then. Wala naman eh. Hindi naman nakasalanan ng mga kapitbahay ko kasi wala rin naman sigurong nag-grow nun sa mga kapitbahay namin. As a matter of fact, ako yata mga unang nakapunta ng Maynila na nagtrabaho ng ano. Yung maraming gumaya sa akin nung aking course o gano'n. Tapos saka nung mga ginagawa ko. So natutuwa akong gano'n. Masarap. Kaya ngayon, alam niyo, masarap pala na gano'n. Minsan, umaasa sila sa'yo, so gusto mong itama lalo. So, palagay ko, I can summarize into 3 things. First, discipline. We must have discipline. 2, we must accept the responsibility. Kasi talagang responsibilidad yan. And 3, we must accept accountability. Accountable tayo kay God, sa sarili natin, at sa mga taong naniniwala sa atin. Thank you very much po. By the way, abangan nyo yung aming ilalabas na, hindi namin kayo bibentahan na book, pero syempre, baka makatulong sa inyo. Negosyong swak sa'yo, yun yung tag list. Then meron din kaming English na The Business That Fits You. And of course, sa mga gusto pang sila nga palang tatlo are my apprentice and mentees, 32nd batch. So yung mga iba, as dati ko nang na-interview, so please, kung may gusto pa kayo, lalabas namin yung details kung paano. Pero unti-unti ko na nararamdaman yung lupang katawan ko. Dati nun feeling ko, ang lakas-lakas ko lagi. Ayun, sa mga nakakakilala sa akin, pinadyak pa natin ang Luneta to Davao ng My Superhero Friends Foundation, Inc. Noong 2017, para piso 1 kilometro sa mga batang may cancer. Yun lang po, salamat po, at ibalik ng Diyos lahat ng mga biyaya sa ating lahat. And of course, lahat ng papurit pa sa salamat ay sa Kanya. This portion is brought to you by Wind Freight Express Total Logistics, 88 We Serve Corporation, Taal Maranans Farmville, 88 Mars Mega Realty, Millionaires Resort Group, 88 Ace Production, Zion Resort Nasugbu, Botolan Beach Manor, 88 Sun Freight Express Corporation, and My Superhero Friends Foundation.